So this is the part 2 ng question and answer related doon sa fiancé or marriage visa application mo. Pagpatuloy natin ito in this part, okay? So simulan natin sa part 4, the question about the money and your finances, okay? Question number 18, kailangan mo bang mag-present ng bank account or pera para sa approval ng inyong visa? Sa fiancé visa, ang kailangan prove ng inyong finances or income is yung partner mo. Since siya yung mag-sponsor sa iyo papunta doon, is hindi mo kailangan na mag-show money or magpakita pa ng pera para lang ma-approve yung visa mo. Okay, so baka mamaya, sasabihin mo kailangan mo ng 200,000 pesos sa bank. So hindi totoo yun. Meron ako mga students na wala naman silang trabaho pero na-approve pa rin sila without any issues. Okay, so hindi totoo na kailangan mo magpakita ng money or anumang finances sa iyong bank kapag nag-apply ka ng marriage visa. So question number 19, magkano ba talaga ang magagastos mo sa full process ng fiancé visa? Depende yan sa kada applicant, okay? For example, pagkuha ng mga documents or pagkuha ng mga insurance, depende kasi yan kung ano yung kukunin yung insurance. For example, sa akin, ang kinuha ng fiancé ko is yung medyo mahal na insurance kumpara dun sa mga naging students ko na gusto nila is yung budget-friendly lang na insurance. So, iba naman is yung ayaw nila mag-take ng German A1 courses or German school, ayaw nila mag-enroll. So, makakamenos talaga sila dun. Since ang pinaka maganda dito is you have to document every expenses na kukunin, na gagamitin mo. For example, for birth certificate, for passport, or for Senomar, or for kung gusto mo mag-self-study, so makakamenos ka ng course. And kung gusto mo naman na affordable lang, katulad ng mga students ko, na ayaw na talaga nila sa mga mamahaling Zoom class, mga ganyan. Since students ko nga, sabi ko sa inyo, is mga busy people. No? So gusto nila yung self-paced lang na kahit saan, everywhere, pwedeng mag-aral ng German language, no? So, yun yung in-enroll nila sa akin, which is affordable lang naman. And depende sa'yo kung kaya mo mag-self-study, may time ka, mag-self-study ka para makamenos ka. Pero yung German A1 exam, hindi mo siya pwedeng i-disregard kasi kailangan mo talaga mag-exam. Kailangan mo gumastos ng 7,000 or 6,500 dun sa GOIFE. Okay? So, depende din kung saan ka mag-e-exam, sa PELC ba, sa USD ba, magkakaiba kasi ng presyo yan. So, hindi ko masasabi fix ang inyong babayaran, no? So, yung sa ticket din, diba? O, may mga gusto sa first class ticket, diba? So, mas maganda i-document nyo lahat. Pero all in all, siguro, aabot yan, nagpas 50, kasama na yun sa sa fiancé mo, and sa part mo. Yung gastos mo and yung gastos ng fiancé mo. Around 50,000 pesos pataas siguro yung mga gastos mo yung dalawa. So, estimated yan, no? Mas maganda, minimum yan siguro. Mas maganda kung i-document nyo talaga yung gastos nyo. Question number 20, do you need to show bank account or you show money? Tinatawag, diba? So, sa fiancé visa, hindi nyo kailangan mag-show money, no? Kasi ang mag-i-sponsor nga sa inyo, like I've said, is yung fiancé mo. Hindi mo kailangan ng pakita ng any income proof. Maliban na lang kung nasabi mo or nalaman ng nag-investigate sa iyo na may trabaho ka, possible na baka hingan ka ng payslip. Katulad sa akin, nalaman nung nag-investigate sa akin na mayroon akong computer shop. So, hininga nila ako ng breakdown ng kinikita ko every month. So, pinakita ko yon doon sa Standisap. So, yun lang naman. Pero kung student ka or college student ka, walang kailangan na i-show money katulad ng mga tourist visa, hindi mo kailangan mag-gano'n. Okay? Kasi ang fiancé mo is your primary sponsor. Okay? So, now let's go now to the fifth part ng ating question and answer related sa inyong fiancé visa. Ito naman ay question about the relationship. So, very important to, makinig ka mabuti kasi dito nakasalalay paano mo ma-strengthen yung process mo dito sa visa na to. At makakatulong to doon sa proseso ng iyong marriage visa. Okay?
Question number 21 is, nag-meet lang kayo online, makaka-apekto nga ba to sa German Embassy? Well, basically no, kasi nasa era na tayo ng puro online. And ako, sinabi ko din sa German Embassy na nag-meet kami ng fiancé ko or asawa ko na ngayon sa isang online game. So, mas mas talagang nakakatuwa yung, di ba? So, marami naman talaga na about the dating app lang dyan ng Meet, or sa online lang, or sa talagang um, hindi talaga siya, virtually lang talaga. So, hindi ka kayo pipigilan ng German Embassy na makakuha ng visa kung kahit online lang kayo nag-meet. Okay, pwede talagang mag-apply pa rin and hindi nakaka-apekto yon sa iyong marriage visa. Okay? Next question is question number 22. Is malaki yung age gap nyo, for example, makakakaroon ba to ng problema? So, to be honest, meron naging issue doon nung time na nag-apply ako. So, nakita ko siya sa group noon, may nag-post doon anonymously and sinabi niya na na-reject siya because of their age gap. So, ang problema kasi dito is hindi nila pinrove ng maayos yung relationship nila. Hindi genuine, hindi ka panipaniwala yung naging issue yung naging relationship nila. Siguro hinihinga ni German Embassy in that time ng genuine proof talaga ng relationship nila kahit na may age gap sila. But basically, hindi rason yun para i-judge or pigilan kayong issuehan ng visa, no? So, basta kasi kailangan nakadocument lahat ng inyong relationship. For example, mayroon kang dala kagad talaga na screenshot ng inyong conversation, umaabot kayo ng 5 hours every day, lagi siyang bumibisita sa'yo, ganyan, or binibisita mo rin siya sa Germany, like something like that, no? And nakikipag-usap ka, nakikipag-video call ka din sa friends and family ni German part ng fiancé mo. So, doon makikita nila talaga na genuine kahit na gaanong kalaki ng gap ninyo, makikita nila na ay karapat-dapat tong bigyan ng marriage visa kasi totoo at hindi fake. Alam naman natin na ang dami ng fake ngayon na gusto lang makapunta ng Germany or sa ibang bansa, magbabayad ng sa German tapos kuwari magka-boyfriend-girlfriend sila, di ba? So, iniiwasan ni German Embassy yung ganon issue. Kung binisita ka ng boyfriend mo, fiancé mo palagi, ipakita niyo yung ticket, no? Or yung mga pictures na magkasama kayo para yun talagang genuine talaga na ay, nag-e-effort yung dalawa na to. Kahit na mahaba yung gap nila sa isa't isa, age gap, ay genuine at totoo ang kanilang relationship. Okay? Don't forget to document yung inyong relationship. Question number 23 is, hindi pa naman kayo gaanong katagal na relationship. Makaka-apekto ba to sa application? Well, basically, wala namang limit, minimum limit kung gaano katagal na kayo mag-jowa. Tapos mag-apply kayo ng marriage visa. Wala namang ganun. Okay, so, sabi ko nga sa inyo, i-prove nyo palagi na genuine at totoo yung relationship nyo. Pag binibisita ka palagi, no, ng fiancé mo or nag-propose sa'yo, ipakita mo yun. Bitbitin mo yun sa interview mo para mapakita mo sa German Embassy na kahit na 8 months pa lang kayo mag-jowa and nag-apply na kayo ng marriage visa, okay lang yun kasi 10 hours naman kayo everyday nag-video call. Lagi mo nakakausap din yung family niya. Bumibisita siya every month sa'yo na in 8 months, no? Talagang ang yaman, no? Bumibisita. Tapos, pinakita mo lahat ng ticket, tapos nag-propose pa sa'yo, and so on and so forth. So, talagang genuine kasi nag-e-effort talaga, diba? So, walang makakahadlang sa inyong relationship. And hindi din sila basta-basta mag-judge na, ay, 8 months pa lang to, hindi to kailangan mag-visa, marriage visa. So, walang ganun. Okay? So, hindi siya makaka-apekto basta you have to prove that you are really, you really love each other and genuine and totoo talaga kayo. Okay? Question number 24, papaano kung yung German partner mo was divorced before? Makaka-apekto ba yan? Well, basically, no. Kasi lalo na kung talagang legally divorced na siya. No? In my case, ganun din yung sa akin. Nung nagplano kami na mag-marriage visa, undergo pa ng final judgment ng kanyang divorce papers. So, ibig sabihin nun,
is nung apply kami, kaka-divorce lang niya, kaka-release lang ng paper niya. So, wala naman naging issue, di ba? Basta legally divorced na yung partner mo, okay lang siya, makakapag-apply ka. Okay? So, paano naman kung previously annulled ka naman or widow ka? So, on the other hand, pareho din, kailangan legally voided na talaga yung kasal mo sa Pilipinas. Meron akong nakabalitaan before na hindi pa talaga sila annulled, no, sa Pilipinas, and nag-apply sila. So, nahuli pa rin yun and nag-cause ng delay sa kanila kasi kailangan nilang intayin yung final process or final document ng annulment. Kahit widow din, ipakita mo lang yung dokumento na widow ka na, magkakaroon ka naman ng chance na makapag-apply ng marriage visa. Kaya walang problema doon. Now is going to be the exciting part. Part 6 na kung saan ito yung mga questions kapag ka dumating ka na or nag-arrive ka na sa Germany. Alam ko na gusto mo lang is marriage visa questions, pero ito yung mas maganda. Malaman mo din to nang sa ganun is pagdating mo doon, hindi ka na matotoxic ng mga informations kung ano yung mga kukunin mo information. Okay? Question number 26. Very important mo itong malaman, guys. Alam ko na gustong-gusto mo magkatrabaho ka agad doon para matulungan yung family mo. Pero, ang tanong, pwede ka na ba magtrabaho kapag dating mo o paglapag mo pa lang sa Germany? The answer is no. Unfortunately, hindi ka pwedeng kaagad magtrabaho. Kailangan mo muna ikasal at kailangan mo mag-apply ng resident visa or kailangan may resident permit ka na or ID bago ka talaga legally makapagtrabaho. No? Kasi pag nagtrabaho ka kaagad, lalapag mo pa lang doon or 1 week ka pa lang, no? And wala ka pang resident visa, ang ginagamit mo pang visa is yung marriage visa. And nakalagay doon is that visa is only for marrying in Germany. So, hindi ka pa allowed magtrabaho doon. So, kailangan mag-apply ka muna pagkatapos ng kasal mo, mag-apply ka ng mag-apply ka ng resident visa or resident permit, and then wait mo yung ID mo, and then that is the time pwede ka nang magtrabaho. Question number 27, gaano katagal nga ba yung fiancé visa pag nandun ka na sa Germany? Okay, so mayroong mga nagtatanong sa akin before nito na pwede ba na lumagpas ako dun sa span ng marriage visa. So, marriage visa kasi nakatatak lang yan sa inyo 90 days. Ibig sabihin, mayroon kang 3 months na pag-alagala with your visa. So, in that 90 days, kailangan din na makasal ka. Okay? So, in case na hindi ka makasal in that 90 days, kailangan bago dumating yung 90 days na yun, abisuhan mo ngayon yung Standesam na, hey, can we move now yung wedding, for example, no? Or sa yung Ausländerbehörde or yung alien office, kung bakit madedelay yung yung ma-extend yung visa mo. For example, na hospital ka, hindi ka kagad nakasal, matatapos na yung 90 days mo. Kailangan abisuhan mo yung Standesam and yung Ausländerbehörde. Para nang sa ganun, hindi ka maging TNT kasi pag nag-90 days na, hindi ka kinasal, tapos hindi mo pinalitan yung visa mo, marriage visa mo, hindi alam ni Ausländerbehörde na hindi ka pala kinasal. So, kailangan ipaalam mo sa kanila para hindi ka maging TNT dyan. Okay? Question number 28. Can you bring your child from the Philippines din sa Germany kapag nag-apply ka ng marriage visa? So, basically, pwede mo siyang dalhin, pero kailangan magkaiba yung application nyo. Like, what do you mean? So, ikaw mag-apply ka ng marriage visa, pero yung anak mo, mag-apply siya separately as a family reunion visa. Parang bibit-bitin mo siya. Pwede kayo lumipad pareho sabay, pero yung application nyo magkaiba. Okay? Kasi hindi naman siya pwedeng ikasal doon. Diba? So, family reunion yung magiging application sa kanya. Okay? So, question number 29 is, kailangan mo ba ng health insurance? Yes or no? Of course, kailangan mo yung health insurance kasi kasama siya doon sa inyong pag-apply. Kasama siya doon sa requirements ni German Embassy sa interview, okay? So, itong naman to, yung insurance naman kasi nito is lasted siya for 90 days kasabay ng visa mo. Okay, and may mga budget-friendly naman na insurance na pwede mong kunin. Pwede ka sa ADAC
kumuha. Most of my students, yun ang kinuha, budget friendly. And sabihin nyo lang na this is for the marriage visa in Germany. So, alam naman na ng fiancé nyo kung ano yung ADAC. Question number 30, kung nasa Germany ka na, can you still visit your family after your arrival in Germany or your marriage? Pwede mo bang gawin yun na umuwi ng Pilipinas agad-agad? So, kumari na-miss mo yung Pilipinas, no? Na-miss mo yung family mo, pwede ba yun? Answer is yes, pwede ka namang umuwi, no? Agad-agad. Pero, ang mas maganda kasi dyan, kung i-apply mo muna yung sarili mo as residente ng Germany, nang sa ganun is hindi ka na magkaroon ng problema. Kasi kung mag-apply ka ng ng permanent visa someday, magkakaroon yun ng issue kasi nga pag nag-apply ka ng permanent visa is kailangan hindi ka umaalis ng Germany in the couple of years, no? So, depende yun sa inyong city. So, mas maganda, bago ka bumalik ng Pilipinas, mag-apply ka muna ng resident visa. And then, pag may ID ka na, tsaka ka umuwi ng Pilipinas. Okay? May naging student akong ganun na after niyang ikasal, nag-apply ka agad siya ng resident visa. And then, umuwi siya after 2 months, I think, 3 months sa Pilipinas. So, pwede naman yun talaga. Question number 31, kailan kayo pwedeng mag-apply ng permanent visa? Kasi narinig nyo na siya dito sa akin, di ba? So, dati, nung time namin, 3 years lang pwede ka na mag-apply ng permanent visa. Pero, ngayon is, mas gusto ng German city din is yung 5 years na nakastay ka or resident ka talaga ng Germany. So, depende yan sa city nyo. Mas maganda kung meron kayong information about the Ausländerbehörde, kung kailan kayo makakakuha ng permanent visa. So, meaning, pag resident visa kasi is nire-renew nyo siya every 2 years, every 1 year, depende. And dun sa permanent visa talaga yung na unbefristed na siya or yung parang unlimited na wala nang renew. Kasi syempre, pag renew ka ng renew, 100 euro yan, di ba? So, yun, mas maganda kung permanent resident na kayo. Question number 32, isa sa pinakamagandang tanong pag nasa Germany na kayo, ay matagal-tagal na kayo, is kailan kayo pwedeng mag-apply ng citizen? Okay. Ang pag-apply ng citizenship is may requirements. For example, 3 years na kasal na kayo as a German partner nyo and meron na kayong living in Deutschland and meron na kayong B1 certificate. Okay? So, madali lang naman ipasa yung living in Deutschland. Ito yung about the constitution, history of Germany, mga laws, and mga economy or whatsoever politics ng Germany. And in B1 naman is kailangan talagang advanced talaga yung German language nyo. So, in that span of 3 years, possible naman na kaya nyo na siya maipasa lahat. And then you are now eligible to have a citizenship. So, depende ngayon sa city nyo. Yung iba, ng 3 years, 2 years, 3 years or 5 years ng resident. So, depende yan sa Ausländerbehörde ninyo. Kaya mas maganda na talagang i-level up nyo yung inyong German language. Hindi lang kayo magstay sa A1 kasi ang ganda ng benefits, sabi ko sa inyo, meron kayong time na mag-German citizenship also. In our time, nung time ko, after 3 years, ay naging eligible na ako para sa citizenship. Pero nag-apply ako noon, hindi pa nila na-approve yung dual citizenship. No? So, 2023, umalis kami ng Germany, pumunta sa Spain, dito sa Spain. Pero 2024 nila in-approve yung dual citizenship. So, in that time kasi ayoko talagang iwanan yung Philippine passport ko. Kaya hindi ako nagpa-convert into German citizen. Kung that time may dual citizenship na, malamang nag-apply na rin ako ng dual citizenship. Pero wala na kami sa Germany. Kaya dito na lang ako sa Spain kukuha ng Spanish passport. So, hindi ko na alam kung ano mga question number tayo. I think question number 33, 34. So, papaano kung biglang nawalan ng trabaho yung fiancé mo during the process of the marriage visa? So, basically, kapag nawalan ng trabaho yung fiancé mo, magkakause ito ng delay sa inyong procedure or process, no? Kasi hindi siya i-issuehan ng formal obligation na paper na kailangan mo sa
German Embassy. Ito yung nagpo-prove na kaya kanyang suportahan kapag pumunta ka ng Germany. So, in case na nawala ng trabaho or nahihirapan na magtrabaho yung fiancé mo, no? So, pwede naman siya humingi ng tulong sa parents nung fiancé mo na sila yung mag-i sponsor sa'yo at sila yung kukuha ng formal obligation for you. No? So, meron ako naging student na ganon. Student kasi yung, yung fiancé, German fiancé niya, nag-Ausbildung. So, hindi qualified mag-provide ng financial support. So, kinuha niya yung parents niya to get a formal obligation para doon sa Pilipinas, sa student ko. So, ayun, na-approve naman sila. No? So, in case na talagang wala namang family na tutulong sa partner mo, maghintay na lang talaga na magkaroon ng trabaho ulit yung fiancé mo para makuhanan ka ng formal obligation. Question number, I think, 35. Pwede ka bang bisitahin ng iyong German partner during the process of fiancé visa? Of course, pwede kang bisitahin. Hindi naman siya makaka-apekto. Mas maganda ngayon na ma-prove talaga sa German Embassy na continuous pa rin and genuine pa rin yung relationship niyo. Make sure lang talaga i-document nyo lahat ng nangyayari sa inyo. Take a picture. For example, nag-Jollibee kayo, take a picture sa Pinas, or yung flight, ticket niya, ganyan, and so on and so forth. So, kailangan magkaroon kayo ng talagang proof, lalo na kung may mga pagdududa sa inyong relasyon, no? So, i-document nyo siya lahat. So, yan yung mga mostly question and answers, pero ito yung mga quick summary ng top 10 things na every Filipino must know. Okay? So, this one is the key points. Key point number 1 is start early the whole process because it takes 8 to 18 months talaga minimum itong fiancé visa process na to. Key point number 2 is your partner starts the Standesam process in Germany first. Okay, tandaan niyo yan. Hindi sa German Embassy nag-start ang process, kundi sa Standesam with your partner there. So, key point number 3 na kailangan mong tandaan is yung DFA apostille is not enough. Kailangan yung German Embassy legalization. Okay? So, number 4, key point is yung fix all the discrepancy in yung PSA documents before starting the process. Sabi ko sa inyo, kung may mga late registered kayo, may mga mali na error sa mga PSA nyo, please, ayusin nyo silang mabuti bago kayo mag-start ng fiancé visa. Number 5 is the German A1 exam is required talaga. So kailangan mag-start ng pag-aaral ka agad-agad. Pero wag muna kayo magte-take ng German exam. Okay? Hanggang hindi pa talaga klaro kung gaano katagal yung visa mo. Okay? So then, key point number 6, yung Senomar expires in 6 months. Okay? And you have to time it carefully. So, pag hindi pa naman kailangan, wag mo munang kunin yung Senomar mo kasi ma-expire lang yan. Key point number 7 is yung Bescheinigung from the Standesam. Ito yung form 11121 na sinasabi ko sa inyo, which is yung merong wedding date, is the most critical document na kailangan nyo. Okay, dito talagang, meron akong form 11121. So, talagang sure na magkakaroon kayo ng visa. If wala ng mga errors sa inyong mga documents, okay? So, key point number 8 is you must marry within 90 days ng fiancé visa nyo, okay? Yun lang yung valid. Sabi ko sa inyo, kung sakali na hindi kayo makakasal within 90 days, abisuhan nyo si Standesam at abisuhan nyo most especially si Ausländerbehörde, okay? And key point number 9 is after the marriage and resident permit, doon pa lang kayo pwedeng makapagtrabaho. Okay? Huwag yung kakakasal mo pa lang, mag-apply ka na agad, no? Ano yung Schwarzgeld, black money yun. So, hindi pa pwede yun sa Germany. Okay? And then last key point na kailangan mo malaman during this process and also involved na sinagot ko to sa question and answer natin is yung kailangan matandaan is be honest in the interview and genuine kayo sa relationship nyo. Ipakita nyo, i-prove nyo talaga na totoo. Huwag nyo ipakita ng any duda sa relationship nyo. I-document nyo yung mga nangyayari sa inyo ngayon pa lang. Kung mag-start ka pa lang talaga mag-process, sabi ko sa iyo, i-document mo lahat. Kasi it can be very helpful. Katulad nung sa akin before na
ipakita ko daw nag-propose pa sa akin. So, pinakita ko yung ring, kailan daw nag-propose, sinabi ko yung date, and then, minamatch nila yon doon sa date nung ticket na pinakita ko doon sa German Embassy. So, may proof talaga na nag-propose sila sa yung boyfriend ko that time, no? And tumpak siya doon sa ticket nung valid ticket na nandun siya sa Pilipinas. So, kailangan be honest and also kailangan genuine ka doon. I-document mo siya from now on pa lang. Okay? And that's it. So, good luck sa inyong application. So, sabi ko sa inyo, medyo mas magiging matagal itong process na to. If in case na talagang kayo ay nahihirapan na or lalo-lalo na sa German A1 exam, kinakabahan ka, if you need help for this one, comment lang kayo sa baba kung kailangan nyo ng help sa inyong German A1 exam or yung guide on how you will process this visa. Okay? Kung hindi mo pa alam kung ano yung talagang step-by-step talaga na gusto mo malaman yung step-by-step sa 2026 process, no? Dahil meron ka ng question and answers ngayon, nasagot mo na. Kung gusto mo yung step-by-step naman is make sure to click this video. Okay? So I hope to see you on the next video and ciao!